I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Tatlong araw nang nakakaranas ng malalakas na ulan sa iba't ibang bahagi ng Luzon, kasama na ang Metro Manila. Magpapatuloy pa ba ang ganitong panahon? Alamin natin yan mula sa ating resident meteorologist, si Ginoong Nathaniel Cruz. Mang Tani. Mel, mga kapuso, konting tiis pa po dahil posible pang magtagal hanggang Huwebes ang pagulan. Depende ito sa magiging epekto sa hanging habagat ng Bagyong Maring na kumikilos po papalayo ng Philippine Area of Responsibility. Huling namata ng pag-asa ang sentro ng Bagyong Maring sa layong 540 kilometers dyan sa may northeast ng Itbayat, Batanes. At napanatili nito ang lakas ng hangin malapit sa gitna na umaabot ng 95 kilometers per hour at bugsong aabot naman ng 120 kilometers per hour. Kumikilos ito ngayon pahilagang kanluran sa bilis na 19 kilometers per hour. At dahil nga bumilis ang bagyo, posible na pong lumabas ito ng PAR bukas ng hapon. At umaayon din dito ang storm track ng Weather Central na kung saan bago mag-alas-2 ang hapon ay posibleng lumabas na ito kung hindi magbabago ng kanyang direction at bilis. Pero kailangan pa rin po maging I am ready ang malaking bahagi ng Luzon, lalo na ang Metro Manila, ang mga rehiyon ng Ilocos, Central Luzon, yang Calabarzon at ang probinsya ng Benguet. Mang Tani, ganong kalakas pa ba na pag-ulan ang dapat asahan natin bukas, lalo na diyan sa mga lugar na nabanggit mo, lalo na dito sa Metro Manila? Mang Tani. Yes, Mel. Ang tingnan natin ay yung lakas ng hangin habagat kasi ito yung pangunahing dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng matitinding pagulan. Ito yung forecast wind map ng Weather Central. Yan ay para bukas alas 6 ng gabi. So sa taya ng Weather Central, itong nakikita nating mga kulay na ito, malakas na hangin habagat pa riyan, Mel. At natatakpan pa rin yan yung Metro Manila at ibang lugar dito sa Luzon. So ibig sabihin yan, asahan pa rin yung malakas na pag-ulan bukas yan. At pagdating naman ng Huwebes na kung saan ang bagyong si Maring ay posible nang tumama dito sa may southeastern China, malakas pa rin yung hanging habagat pero mapapansin mo dito sa Metro Manila ay bahagya ng mahina. So ibig sabihin yan, yung epekto rin ng mga pagulan pagdating ng Huwebes, asahan na natin na unti-unting hihina yan pero may mga pag-ulan pa rin, Mel. Samantala kasama sa mga nakaranas sa matinding pagbaha, Mel, yung Cavite at Maynila. Kaya kung titingnan natin yung dami ng ulan na bumuhos sa Cavite, sa loob ng 2 araw, yan yung mula ng Linggo, Lunes at hanggang alas 2 ng hapon kanina, 943 millimeters po yan. Yan ay naitala dito sa istasyon ng Pag-asa dyan sa may Sangley Point. Ngayon, gaano ba karami yung 943 millimeters? Tingnan natin yung normal rainfall para sa buwan ng Agosto dyan sa Sangley Point. So sa loob dapat ng 30 araw, 475 millimeters yung ulan na ibibigay sa loob ng isang buwan. Pero ikumpara mo yan sa 943 na natanggap lamang ng 2 araw at kalahati, halos doble. Yung isang buwang ulan, tinanggap 2 araw lamang. Kaya talagang dapat asahan na magkakaroon ng pagbaha. At kung ikukumpara natin yung ulan nitong 2 araw ngayong taong 2013 at naging habagat na rin kasi noon, Mel, last year, 787.8. So mas malakas yung ulang tinanggap ngayon kaysa noong habagat noong 2012 dito sa Sangley Point. At dito naman sa Maynila na kung saan binaharin yung maraming lugar dyan sa siyudad ng Maynila, tingnan naman natin yung Port Area Pag-asa Station. Ganun din, ulan ng Linggo, Lunes at hanggang alas 2 kanina, 627 millimeters yung dami ng ulan. At kung ikukumpara sa dami ng ulan o normal rainfall for August, 432. Mas marami uli yung ulang tinanggap natin sa loob ng 2 araw kung ikukumpara mo sa isang buwang ulan na dapat ay tatanggapin ng siyudad ng Maynila. At nung nakaraang habagat, 859, mas marami pala yung ulang tinanggap noong 2012, ganun din dahil sa malakas na habagat. Samantala, pinag-iingat naman po yung mga may balak maglayag dahil nananatiling nakataas yung gale warning ng Pag-asa sa lahat ng baybayin ng Luzon. Mapanganib na pumalaot sa nabanggit na lugar yung mga maliliit na sasakyang pandagat. Posible kasing umabot ng 5 meters yung taas ng alon dyan. Mel? Maraming salamat sa iyo, Mang Tani.